tinatanggap namin sa lungsod ng San Pablo. Pero hayaan niyo po muna bigyan ko ng brief background on how this donation came about. Noong pagkapasa ng Republic Act 11375, nagkaroon po ng karagdagang 4 na branches kung sana ang lungsod ng San Pablo. Alam po naman yung napakaliit ng aming husgado at ako po noon ay EJ, panahon yun. Naisip po namin na humingi ng tulong kay Mayor Ambeng, noon ay siya po namumuno sa lungsod ng San Pablo, na humingi ng lupa upang siyang maging panibagong Hall of Justice ng RTC at lahat ng husgado dito sa San Pablo, na sumasakop din naman sa Alaminos, Rizal at Nagcarlan. Wala po kami maisip lapitan. Nilapitan po namin si Justice Art Bion, nakare-retire lamang po noon. Siya po ang nakipag-appointment kay Congressman Ambeng. Sa kabutihang palad po, nakakuha ng schedule after 2 days na matapos matawagan. At kinabukasan po, pinapunta na po kami ni Mayor Lopez doon sa kanyang tanggapan at kinausap siya ni Justice Art. Wala na pong sabi-sabi pa. Granted po kaagad ang hinihiling donation. Sa katunayan po, isang hektarya ang binibigay ni Congressman Ambeng ay lumambing po si Justice Art Prion. Baka naman po pwedeng dagdagan pa. Aba, hindi wala na rin isang salita, dinagdagan ni Mayor Ambeng na ngayon ating congressman ng kalahati pang hektarya. Kaya po naging 1.5 hectares po ang kaloob ng lungsod ng San Pablo sa Supreme Court upang pagtayuan ng bagong Hall of Justice. Noong po naman ay mayroong LRC case, application po na magkatitulo ng lupa ang San Pablo doon sa San Gregorio, 8.9 hectares. Noong po naman ay naroon ng BJMP, dinonate na po ni Mayor Ambeng sa BJMP yung malaking lupa rin po yun. Naroon na rin po at nakalaan na para sa PNP at saka po naroon na rin po nakalaan sa Drug Rehabilitation Reform at Theory Facility. Maliwanag naman po sa ebidensya na talagang sapat ang batayan upang ipagkaloob sa City of San Pablo yung 8.9 hectares. Nagdesisyon po ako, ay nag-MR po ang Solicitor General. Ito mahalaga po ito. Nag-MR po, nag-motion for reconsideration ng Solicitor General. Alam po naman na Soldier, wala nang inaapila kung di declaration of nullity of marriage at saka non-titling. Yung lamang halos sa pinagtutuunan ng OSG noong panahon yun. Nilapitan po uli namin ang San Pablo City Bar Association na pinangungunahan ni Atty. Candido G. Habaluyas Jr. Tumapit na kay Justice Art. Nilapitan po niya si Court noong panahon yun, Justice Micas Marquez. Alam po niya ang utos. Ang sino po ang Chief Justice noon? Ang ating po ngayong Executive Secretary Lucas P. Bersamin. Inutusan po niya si Justice Micas kumari kausapin ng OSG para huwag nang mag-apila doon sa denial ko ng motion for reconsideration. Hindi ko po alam kung kinausap, parang kinausap na ako. Hindi na po nag-apila ang Court of Appeals. Kaya po natuloy noong March 4, 2019, yung po nakita nyo kanina video, yung signing ng deed of donation para sa 1.5 hectares sa San Gregorio. Kaya po, gusto ko lang ito pasalamatan. Wala po rito siya, si Justice Art Bion. Malaki po ang kanyang papel sa pagkakaroon ng relasyon. At dali po naman kausapin ni Mayor Ambeng, hindi pa kami nagsasalita, bumubukan ng bibig si Justice Art. Kasama ang San Pablo City Bar Association, bigay na kagad. Pati yung karagdagang kalahati pang hektarya, bigay kagad. Yung po ang brief background na pagdudonate ng City Government of
of San Pablo sa Supreme Court. At ito daw po ay gagawin ni Chief Justice Alex G. Hesmundon magiging model Hall of Justice sa buong Pilipinas. Na pagkalalapit na, makinig ka lang ang building, front page pa lang, ay Inay Hall of Justice. May pagkakatilan lang at gagawin IT model sa buong Pilipinas. So, yun po ang background niya. Kaya muli po natin palakpakan ang si Mayor Ambel na ngayon congressman natin sa ikatlong purok ng Lalawigan Laguna, Congressman Roberto Ambel S. Amante. Pinagtibay po yan ng sangguniang panlusod. Ang Vice Mayor po noon ay si Vice Mayor Justin Malawi Pagan. Kaya pasalamat po doon sa mga nagsitulong, lalo na po sa Pablo City Bar Association na nanguna upang ma-grant ang pagbibigay ng 1.5 hectares na lumain sa Korte Suprema. Muli po mga kapatid, kayo po sa pangalan po ni Mayor Vicente B. Amante, ang aming mahal na punong bayan, ni Congressman Ambel Amante at ng Sangguniang Panlusod, kayo po muli namin tinatanggap dito sa lungsod ng San Pablo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sinasabi na ang pag-unlad ng isang lugar o bayan ay nakasalalay sa isang leader na matapat, masipag at may tunay na malasakit sa mga mamamayan. The two next important people that we are about to introduce are living examples of how true leadership and good public service coincide in bringing about positive changes in the community. Pasalubungan po natin ng mainit na pagbati ang ating pong dating mayor na ngayon ay kinatawan na ikatlong distrito ng Laguna, ang napakasipag at masugid na tagasulong ng mga mabubuting programa para sa bayan, ang ating pong minamahal na Congressman, Honorable Loreto S. Amante, para sa kanyang mensahe. Maraming salamat po sa ating pong nagpagpakilala. Unang-una po ay kailangan po magbigay pugay, siyempre sa ating pong panahong pandangal. Sa pangunguna po ng ating pong ipinagmamalaki at tunay na anak ng lungsod ng San Pablo, wala hong iba, Chief Justice Alexander Hesmundon. Palakpakan po natin. At syempre, sa laki po ng naitulong po niya sa lungsod ng San Pablo during my time as city mayor, at itinuloy na rin po natin anak, at talagang ito po ay kinumpirma na ng Sangguniang Panlusod 4 years ago, at itinutuloy po natin adopted son, Executive Secretary Lucas Gorsamin. Justice Joseph Lopez, Justice Rodil Salameda, sa atin pong alamat ng lungsod ng San Pablo, ang tunay na ama at patuloy na ama at tunay na nagmamahal sa bawat panalita natin mga kababayan, Mayor Vicente B. Amante. Hayaan nyo po masahin ko po lahat at ako'y nakatasan na ating anggitin ang lahat po ng mga panahon sa umaga pong ito. At syempre, kapilin po natin, Court Administrator Raul Villanueva, palapan po natin. Executive Judge Myla Villa Vicencio Olan. Executive Judge Rian Arizala Joaquin. At syempre, sa ating pong idolo sa paglilingkuran, ang ating pong City Legal Officer, Retired Judge Agripino Morgan.
sa bumubuo po ng Sangguniang Panlalawigan, sa ating pong Sangguniang Panunsod sa pamumuno ni Vice Mayor Justin Colago, sa ating pong City Administrator Larry Amante, kapili din po natin ang ating OIC Regional Prosecutor Joseph Albert Umilang, Deputy Regional State Prosecutor Atty. Ellen Lombrado Laco, OIC City Prosecutor Rafael Arcueto, at syempre sa ating pong Police Brigadier General Jose Melencio Corpus Nartates, palapakan din po natin. Police Colonel Randy Glenn Giriba Silvio, ang ating pong Provincial Director. Sa ating pong mga judges of RTC, MPCC, MCTC, and MPC. At sa ating pong masipag na DILG Officer Maria Alma Barrientos, palapakan po natin. Sa lahat po ng ating pong mga department heads, mga kawani po ng ating lokal na pamahalaan, sa mga local media, at mga minamahal po pong mga kababayan, isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay lubos-lubos na nagagalak dahil during my time as City Mayor of San Pablo, tayo po ay binisita ng ilan po sa mga ginagalang at hinahangaan po natin mga lingkod bayan, kagaya ng ating pong dating Justice, dating Secretary ng Department of Labor, Art Leon, at gayon din ng ating pong dating presiding judge, Agripino Morga, at ang bumubuo ng San Pablo Bar sa ating pong tanggapan upang humingi ng lupa upang pagtayuan ng bagong tahanan ng ating pong mga huwis. Sabi ko po, sino po ba naman ako para hindi gumawa ng paraan na ito naman ay para sa kapakinabangan ng ating pong mga kababayan. Kung kaya agad ay kinausap ko po ang ating pong mga ilang mga hepe, ang ating pong city assessor upang baybayin sa atin kung alin ang mga property ng ating lokal na pamahalaan. Asawa po ng Diyos ay sinabi ng ating city assessor na Mayor, meron tayong 8.9 hectares sa barangay San Gregorio. Sabi ko, tamang-tama dahil nandyan na rin naman ang BJMP, dyan na rin itinayo ang ilang building ng BJMP, at tamang-tama nandyan na rin ilagay ang Hall of Justice. Kaya naman, after 2 days, ay agad ay sinabi ko po sa ating dating Justice Art Leon, at kayo din kay sa ating bagong legal officer, kay sa ating pong kay Judge Morga, sabi ko, Judge, Justice Leon, meron na pong ipagkakaloob ang ating lokal na pamahalaan para sa ating mga huwes. Sa barangay San Gregorio na ang laki ay 1.5 hectares. Siguro naman ay hindi na pupukulangin upang maitayo ang lahat ng mga pasilidad para sa ating pong mga huwes. At kaya po ngayon napakasaya po dahil alam naman po natin na ikwento ni Judge Morga ang tinahak ng mga dokumento upang formal na ho natin igawan ang titulo sa ating pong Supreme Court sa pangunguna ng ating pong minamahal na Chief Justice Alexander Esmundo. At ngayon po, after 4 years, ay formal na po natin i-turn over sa kanila ang property sa barangay San Gregorio upang formal na tayuan ng bagong tahanan ng ating pong mga huwes. And rest assured, nasa bahagi po ng inyong lingkod kung ano pa ang pwedeng itulong ng aking tanggapan. Kung kinakailangan pa natin magpatayo ng mga multipurpose sa naturang lupa ng Hall of Justice, hindi po ako mag-aatubili na maglaan ng pondo para sa kapakinabangan ng ating pong mga kababayan. At sana ito pong bagong tahanan ng ating mga huwes ay magsilbing inspirasyon sa kanila upang mas lalo nilang pagbutin ang kanilang trabaho. Maging silbing inspirasyon sa kanila na mapabilis ang pagdidesisyon sa ating korte. Dahil alam naman po natin na talagang sa kapulungan ng ating mga huwes ay sa dami po ng mga nagkakakaso, kahit wala akong kasalanan, halos na pagsilbihan na nila sa kulungan
yung dapat ay hindi naman dapat nila sentensya dahil sila po ay inosente. O di kaya naman, kung sila man ay guilty, ay bago pa masentensyahan, ay halos na-serve na nila yung sentensya at minsan ay abonado pa ang ating mga huwes. Dahil pagka-sentensya ay 1 taon, tapos ay na-desisyonan after 2 years, aba, ay talaga namang abonado ang ating pong mga kababayan na naakusahan ng wala namang katotohanan. Kaya po, kanina po, magkausap po kami ng ating pong mahal na Chief Justice at yun din ng ating Executive Secretary ay pagtutulungan po namin na mapondohan ng ating Kongreso na madagdagan ng ating mga huwes dito po sa lungsod ng San Pablo. Kaya po, muli, sa ating pong minamahal na kababayan, ang ating pinagmamalaki na Chief Justice Alexander Esmundo at hindi sa ating pong adopted son, Executive Secretary Lucas Bersamin, ang aming pong taus-pusong pasalamat sa inyo. And rest assured na we will work hand in hand upang mas lalo natin mapabuti ang kalalagayan ng ating mga huwes at gayon din ng bawat korte sa buong Pilipinas. Muli, sa inyo po lahat, isang mapagpalang umaga po at mabuhay ang lungsod ng San Pablo, mabuhay ang ikatong distrito ng minamahal natin kalawigan ng Laguna. Justice in March of 2019, when the deed of donation between the City of San Pablo and the Supreme Court was signed for the establishment of the proposed new Hall of Justice. It facilitated the release of funds for the new building. Ladies and gentlemen, for this message, let us all welcome the Second Secretary of the President of the Republic of the Philippines, Honorable Lucas P. Bersamin. Mayor of San Pablo City, the legendary Vicente Amante, the beloved Congressman Loreto Amben Amante, Chief Justice Alex Esmundo, the Associate Justices Salameda and Lopez of the Supreme Court, the Court Administrator Rozier, the officials of the city government of San Pablo, the judges of San Pablo and of Laguna and Rizal, the officials and members of the Integrated Bar of the Philippines. Well, of course, I cannot omit greeting here the man who has done a lot for this project, Judge Agripino Morga. It is my great honor and privilege to be so considered the adopted son of San Pablo City. 4 years ago, we came over to San Pablo City in order to receive the very generous donation made by then City Mayor Amben of that lot that we just broke ground in. The story was retold to you today by Judge Morga, and we confirm the accuracy of the story. I was Chief Justice at the time, and Chief Justice Alex was among the senior Associate Justices. So today, San Pablo City is very, very fortunate to have had, or to still have, 2 Chief Justices regarding this project. I was excited to receive this donation at the time 4 years ago, because when I visited for the first time San Pablo City's Hall of Justice, I discovered that it was already, it had done its, well, it was a very congested building. It was named after the grandfather of Justice Prion, Judge Arsenio Dizon. So it was all but fitting that we should also build a new Hall of
undoubtedly a very strong regional center. As we came in today, we found that the progress in San Pablo City is just so much. We did not find it as busy as now. It is now busier today. So I wish to thank then Mayor Amben, now your congressman, our congressman, and Judge Morgan, because they spearheaded this donation. And you will forever be remembered by all your constituents because of this hall of justice. I also thank Attorney Habaluyas. He was then the president of the Integrated Bar or San Pablo City Bar. San Pablo Bar. I think San Pablo Bar is the oldest bar association in these parts. But of course, Attorney Habaluyas is not as old. I was happy to see you today, Attorney Habaluyas, because you were among those who handed to me the City Council resolution welcoming me as an adopted son of San Pablo City. As Congressman Amben has assured everybody today, he and Chief Justice Gizmundo will work hand in hand in seeing to the establishment of a worthy hall of justice. And I, as the incumbent Executive Secretary of the Office of the President, will give them coordination and cooperation. We will work with you for the early release of the budget once Congress has allocated. I also greet General Nartates. Where are you, sir? Well, I am just very happy to be a part of this ceremony, and I will not take longer than I will have to stop now, but I am just happy to be a citizen or adopted son of San Pablo City. Mabuhay kayo. Executive Secretary of the Office of the President of the Philippines, on the occasion of the groundbreaking ceremony and formal turnover of land title for the proposed new Hall of Justice in the city of San Pablo. In pioneering the project, he has greatly contributed to the improvement of the administration of the justice system in the city of San Pablo, and has truly shown his deep concern for the well-being of the city as its adopted son. Given on the 16th day of March, in the year of the Lord, 2023, at San Pablo Multipurpose Convention Center, the city, signed by the City Mayor, Vicente B. Amante. Once again, this plaque of appreciation is awarded to the most honorable, Lucas P. Bersamin.
Hindi ko po malaman kung paano ko pasasalamatan at kung paano ko tatanggapin ang ating mga panauhin pandangan. Hindi ko na po babanggitin lahat at nabanggit na rin po naman ng ating mga nagsalita. Ang akin na po lamang babanggitin na yun kung aking kategol. Kung sa girlfriend, kung sa club, ayun po ang aking mga kategol. Palakpakan po natin si Justice Danton Buser. Ngayon din po ang ating mga associate justice muna. Manin daw po panguli ito po ang Justice Rodel Salameda. Ngayon din po si Associate Justice Joseph Lopez. At ngayon din po, bago ko banggitin ang ating pong dalawang pinakang matinding panauhin, ay akin po muna pasasalamatan ang PLSP Quran. Yan po. Yan po ang mga nagtanghal sa atin. Yan po ay anak ng University of San Pablo City. Kaya maraming salamat sa ating pong Quran. Gayon din po sa ating kung wala po dahil si Judge Morga ay wala po kung ikang entertainer at wala po taga-welcome. Kaya ay VP of San Pablo Chapter headed by the President and by City Legal Attorney Morga. Maraming salamat po sa inyong presence. Ngayon din po, ang atin pong mga MC, kung wala pong ito, hindi po magiging successful. Ang atin pong MC, si June Duquino. At ngayon din po si Lori Bautista. At ngayon din po, ang ayun po sa ating kaninang bailing, si Miss May Morales. Yan po natin MC kanina. Ang aking po anak na congressman po ngayon, na former mayor na siya po ang nagpantay ng lahat ng ito, siya po ang nag-donor, at siya po ang nakapag-negotiate. Kaya po tayo ay narito ngayon. Kaya sa bahagi po ng inyong lingkod, akin po ang tunay at ikang walang katapusan. Matagal po kami hindi nagpangita. Ayoko po naman ipagmalaki. Ayoko po naman sabihin sa inyo na yan po ay legitimate na adopted po ng Luzon na San Pablo at legitimate na father po yan at sapagkat inaanak po yung aking anak na si Merwin. Legitimate po na kami po yung nagkasama sa Tagaytay na doon po sinelebrate yung kasalan. At correction po, doon po sa kanina nagpakilala na adopted son po si Alex Bismundo, ang ating po pinakamataas na justice sa buong Pilipinas, justice of the Supreme Court. Kaya ko po sinabing correction, adopted daw po. Legitimate na taga San Pablo City ang ating po justice sa Pilipinas. Ayun po, hindi po lamang present dito si Judge Curion, ay siya rin po siya sa malaking bahagi para nagkaroon po ng katuparan ang ang umagang ito ng ating pong pagka-turnover. At ganyan din po sa paglalagay po ng lahat ng facilities, sila rin po nagpa-approve sa Congress. Kaya doon po sa lahat ng kasama ng ating executive judge, ang aking kumpadre, ang aking kumare, ay akin po pasasalamat sa inyong presence, including all your group. Ay marami po salamat. Gayon din po sa mga kasama ni ng ating Justice Alex Bismundo. Ayoko na po mag-istorya sa inyo na tungkol po kay Justice Alex. Kami po ay nagkakaibigan po niya, nagkakakilala ng hindi po nagpapangita. Marami po salamat, Justice Bismundo. Ay matatalim po sa alaala ng Tagalusod ng San Pablo, matatalim po sa alaala ng aking pamilya na kayo po ay isa sa well-known
ating bunga ito, hindi rin po tayo magkakaroon ng titulo kung hindi po natin pasasalamatan. Ika nga ni Justice Hesmundo, very well known sa akin pala yan nakaperma niya. Alam po ninyo, si Atty. Yamar, yan po ay siya po natin, palampakan po natin ang ating po register of deeds. Palampakan po natin. Members of Sangguniang headed by Vice Mayor Justin Bulago. Kaya sa inyo po lahat, kayo po ay marahil hindi ko na po gawin ng oras sa madali po salita. Kay yun, salamat po sa lahat. Congratulations sa blessing ng ating Panginoon at tayo po ay nakapagdaos at naging successful ang ating pong susunod at kasalukuyang project considered as done already. Maraming po salamat. And this is the presence of our honored guest. It is seldom that we will be given a chance to be with him up close and personal. Even more, listen to his speech. Ladies and gentlemen, the warmest welcome for the Chief Justice of the Philippines, Alexander G. Hesmundo, for his message. Nakayanin ko na yung salita ni Mayor. Kanina nung dumating ako rito, naalala ko pa nung bata ako. Biglang pumasok sa isip yung alaala. Yung bang tinatawag nilang puntong San Pablo. I remember when I was here, until high school. Anyway, I will skip the salutation because previous speakers have already recognized. But let me say that I am proud in the sense that from our city, sa mahal nating bayang San Pablo, ay sumibol ang mga maestrado. Hindi lamang sa Court of Appeals, kahit sa Korte Suprema. Kaya dapat kilalanin natin ang mga maestrado na galing sa San Pablo. Yung tinatawag nila, ewan ko kung anong address nila kay Justice Danton at the time. Mr. Swami ba? Danton Becer, who just retired from the Court of Appeals. Justice Rodrigo Cosico, some of you may have heard of him already. I think he was the first justice from San Pablo who joined the Court of Appeals. Of course, Justice Celia Librea Liagogo, also from San Pablo City. I think we both studied at Laguna College. And of course, who will forget our kababayan, Justice Arturo Brion, who reached up to the Supreme. Anyway, I heard also that Justice Lily Salonga has decided to retire in San Pablo in one of the areas. So, lagi ko pagdating sa larangan ng judikatura, marami pang lalabas at sisibol na galing sa San Pablo. Dahil meron tayo ditong law school, kaya pagbutihan ninyo. At importante na marami tayong i-produce na hukom at mga maestrado ang galing sa San Pablo. Pero tatandaan natin, at lagi kong sinasabi sa sarili ko, na ang titulo bilang punong maestrado ay lilipas. Araw-araw sinasabi ko sa sarili ko yung salitang Latin, Sit Transit Gloria Mundi. Ito ay panandalian lamang. Hindi naman tinatanong doon sa kabila kung ano nakatungkulan na ako pa mo or what position you ever had while you are here. The important thing is that we are always on the ground. Hindi pwedeng kung yan ang iyong posisyon ay babaliwalain mo ang iyong mga kababayan, kalilimutan mo ang iyong pinanggalingan, at higit sa lahat ay respeto sa kapwa. Anyway, may kasabihan na ang isang tao ay hindi kailangang maging propeta sa kanyang bayan, nakasulat sa Biblia. Kaya bagaman ako'y hindi propeta,
meron pa rin akong mensahe ipararating sa inyo. Ito ay ang mensahe ng pasasalamat, pag-asa at inspirasyon sa aking mga kababayan sa bayang minamahal ko na lungsod ng San Pablo. 2 years ago, in a message I delivered before you, my fellows and Pableños, I mentioned about the court's plan for a new Hall of Justice to house the 4 RTC courts and 3 MTCC courts in San Pablo City. At the time, the lot donated by the local government of San Pablo was still untitled, and we are hoping that San Pablo City and its urban development and housing office would pursue the issuance of the title in order to have the donated portion segregated from its motherland. I am happy to say that just this morning we broke ground for the new San Pablo Hall of Justice building, and in this occasion we have formally received the title to the segregated 1.5 hectare property. Sabi ko kanina kay Mayor Biteng, baka naman nagkamali ang titulo, 150 hectares to, 15 hectares. Now, in the name of the Supreme Court, so allow me to deliver my message of gratitude to all those who helped make this dream a reality. And I thank the local government of San Pablo, in particular, former Mayor, now Congressman Loreto Amante, for the donation of this property here at Barangay San Gregorio to the Supreme Court, and to his father, Mayor Biteng, for making today's occasion the turnover of the land title to the Supreme Court possible. I also would like to thank retired Supreme Court Chief Justice and our Executive Secretary, Lucas P. Bersamin, my honorary townmate, and Lucas Bersamin. Also, I'd like to thank Attorney Judge Agripino Morga. Alam niyo kami ni Judge Morga, nagkasapot kami sa Office of the Solicitor General. Ang sabi niya kanina, wala daw ginagawa yung OSG kundi magkapila ng annulment of marriage at saka non-registration. Ewan ko kung yun ang binibigay sa kanyang assignment ng kanyang ASG. Pero alam ko, magaling yan, masipag yan, nagkasabay kami sa Office of the Solicitor General. Alam naman niya ang attitude ng Office of the Solicitor General. Pagdating na dalawang kaso na yan, as lawyer of the Republic, very strict na land registration, reconstitution, and other cases. Alam ko si Ani, adoption ng araw, inaapilan yan or change of name, or even change of sex. That's Ani. We work hard together in the OSD, and you know our responsibilities as member of that office. We have to ensure and protect the interests of the state. Anyway, let me continue. Amidst our 7 legs in Christ, the new San Pablo Hall of Justice building, which will be a modern structure housing both first and second level courts in San Pablo City. It will be a testament to the hard work and dedication you, our judges, and court personnel shown, and it will be a monument of our commitment to provide greater efficiency and better service to our counties. Most importantly, this building will be a place of solace and comfort to all those who will seek redress through our judicial system. Kanina may nakita kayo, nakita niyo ito. Kung gusto niyo malaman kung ano ito, may QR code, just scan it. Just to give you a brief information, this is what we call the Judiciary Strategic Plan for Judicial Innovation. Si Attorney Jerwin, Governor ng Southern Tagalog, IBP Region, sawang-sawa na siya kasi ito yung magkikita kami, ito yung naririnig niya. Pero pagpasensyahan niyo na po, kailangan namin ipaalam sa nakarami, kung hindi sa lahat ng tao dito sa Pilipinas, na
ng Korte Suprema, meron ng Strategic Judiciary Innovation Plan from 2022 up to 2027. This will be the blueprint of what the projects and activities of the Supreme Court will be. At bottom, ang importante dito sa strategic plan na ito is that we will be able to provide justice real time at i-modernize natin ang ating mga korte. Kaya pipilitin ko, habang nandiyan na sa Korte Suprema, Court Adraul, alam mo na, give priority to the San Pablo Hall of Justice. Attorney Philippine, make sure that the Hall of Justice of San Pablo City will be the IT, information technology model for all our courts in the country. Ating mga huwes, alam ko kung paano pinahirapan, magtrabaho, maglingkod ng panahon na ng COVID. Pinayagan na natin yung video conferencing para mapabilis at matuloy ang mga kaso kahit may lockdown ng korte. Pinapaalam ko sa inyong lahat, mga maestrado at kawani ng ating hukuman, na tuloy-tuloy ang paggamit ng video conferencing facilities, virtual hearings, may COVID man o wala. So with your untiring efforts and boundless patience, I feel honored to join you on this occasion. But as much as I appreciate your sacrifices, I cannot be remiss in my duty to remind you, as I had other on similar occasions, that while the court will strive to give you a better working environment or a more conducive place of work with the best facilities and equipment, the majesty of the court does not lie in our pillared halls and imposing buildings. Neither does it lie in the color of our robes. The majesty of the court lies in the integrity of our magistrates and the wisdom of their decisions. You, ever mindful of the impact of decisions, have not only the parties involved, but also on society and country in general. The majesty of the court shines brightest in our division to render justice swiftly, without fear or favor, for neither these halls nor these walls will earn for us the dignity of our profession and respect of our people if we fail to serve what they come here for. And here, as I have always said, the service of justice does not rest only with our judges. It lies too with our court employees, you who deal with our people firsthand, and from whom our people expect no less than prompt and appropriate response to their concerns. Truly, in you, I rest my hope for a just and more efficient judiciary. In the meantime, allow me to commend all of you for your hard work and dedication to duty. Thank you very much, and to you, my townmates and province mates, thanks to all of you for this opportunity. Let us work together for a better judiciary. Let us work together for a better Philippines. May God bless us all.